At magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga sa ating mga kasama sa media at mga nanonood ng ating live broadcast. So ako nga po, si Ben Garcia, ang National Convener ng Ilaw, Pilipinas. Isa pong member consumer owner at namulat lang po talaga ako sa mga issues tungkol sa kuryente dahil din sa tulong ng mga ibang member consumer owners, lalong-lalo na sa Benguet at sa Baguio. So, napakahalaga po talaga ng usapang kuryente. Ito ay isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng ating buhay at ng ating ekonomiya. Kailangan nating tuunan dito ng pansin, kailangan natin itong pag-usapan, lalo na itong mga nangyayari sa mga huling buwan, kung saan nagkaroon tayo ng mga sunod-sunod na brownouts, mga yellow alerts at mga red alerts. Ayon sa Philippine Institute for Development Studies, ang Pilipinas ay energy insecure. At pag-uusapan natin yan kasama ang aking napakagandang National Youth Convener para sa Ilaw, Pilipinas na si Francine. At sana ay tunghayan talaga natin ito, tukan natin ito, lalo na sa, kung titignan natin yung nangyari sa Panay, kung saan nagkaroon sila ng 4 na araw na brownout or blackout noong umpisa ng taon. At ito ay hindi lamang nangyari doon, kung hindi, ito pa ay nangyayari ngayon sa iba't ibang parte ng ating bansa. So muli, maraming salamat sa inyong pagdalo kahit na medyo makulimlim ang ating panahon. Maraming salamat din sa inyong ginagawa para ating ikalat pa ang ating mga advokasya sa ibang tao tungkol sa ating kalagayan sa kuryente. Maganda namin, nakita namin mga findings para mula sa aming mga focus group discussions. So bago tayo pupunta sa mga details of what happened in Puerto Princesa, in Baguio, and in Tagum, tignan muna natin yung aggregated net losses for all target areas. So, macro view muna tayo, where we will see that a large number of our focus group discussion participants, talagang small losses ang nire-register nila. Pero just because we say it's small losses, ibig sabihin maliit talaga. Maliit man o malaking pagkakawalan, ito ay may epekto pa rin at mas malaki ang epekto niya sa mga small businesses. But a large number of those affected are really the small businesses. We also have on a national the medium losses, so yung aggregate natin. And then we have the large losses na sinabi nga ni Ms. Francine, not exceeding 100,000 in a single day of operation. And then the very large businesses or very large losses na lumalampas ng 100,000 pesos. So, itong makikita nating pie chart natin, magbe-bear out siya doon sa ating tatlong mga lugar na pinuntahan where we had our focus group discussions. So, 26 out of our 35 respondents actually lose 10,000 to 30,000 per day. And if you're a small or a medium business, this is a big deal. Large businesses lose over 100,000 in a single day of operation. So, kung wala talagang kuryente, may mga negosyo na napipilitan silang tumigil para sa araw na yon. Hindi talaga sila makapagpapatuloy ng kanilang mga trabaho o mga ginagawa araw-araw. So, ang nangyayari, yung mga negosyo natin, nagagawa sila ng mga cost-cutting measures. So, nag-lay off sila, binabawasan nila ang kanilang mga tao sa kanilang negosyo, binabawasan nilang inventory nila, at makikita natin ito lalo na sa Tagum. At minsan, nililimit din nila ang operational hours. So, kung instead na open sila ng 9 up to 5 or 9 to 6, siguro iuurong nila yon para mag-adjust dun sa blackout.